Okay, shout out mga ka-trigger at ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman at welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni James Mitchell Bombani. James Michael Bombani. Ang sabi niya, boss, ang pakaintindi ko medyo malabo yung tanong niya ang Danau daw maganda ng tingnan. Totoo naman, maganda ng tingnan. Sa panahon ngayon sigurado, mga Danau ay mga masina po ang gamit. Panlabas po na baril. Paano malaman agad kung gawa po sa bakal? Yung baril, yung bakal naman po original, paano po malalaman? Ibig niya sabihin, kung paano malalaman ba na magandang klase yung bakal, kung original ba yung bakal o Danau na bakal. So sabi ko ay may video na tayo niyan. Sabi niya ako pang papahanapin sa video kaya gagawin ko na lang ng panibagong video. So may paano daw kilatisin ang baril na orig o gawa sa bakal, paano makilatis siya? Kung ang baril na bakal pala may kita po sa panlabas. Okay. So yun na. Basta medyo hindi ko maintindihan yung tanong niya masyado. Pero paano natin malalaman yung bakal? Kung original ba yung baril sa bakal pa lang. Okay. Although may videos na rin ako paano makikilatis ang ang original. Pero bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan, lalo tigito sa mga hindi ayon sa mga nag-share ng ating mga videos, nag-like dahil nakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo para madagdagan yung ating revenues dahil ang ating YouTube channel ay tinutulong natin. Ang kita niyan, ang buong kita niyan ay tinutulong natin do sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent. 6 sila. At bagaman na kulang pa yung kita niyan, ay maraming salamat naman doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Wala po kami pinagbibiling baril, kaya wag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Anak ko po yan, treasurer ako. At mag-message lang kayo kung kayo may paabot na tulong sa ating mga beneficiary para kayo ma-recognize ng ating YouTube channel. Kagaya ni Sir Noli Peace America ng Virginia, USA. Maraming salamat, sir, sa regular mong pagtulong sa ating mga beneficiaries. Okay, punta na tayo sa katanungan ni James Michael Bombani. Okay, inung una ko itong at tinapik, ang daming nag-comment. May nagsabi na matuktukin daw, pag matinis daw ang pag kumbaga matagingting daw, yun daw ay original. Ay, di testingin natin. Yun ang tunog. Ito namang isa ay ibang tunog. Ay parehong original yan. Paano natin malalaman yan? Iba rin ang tunog. Ang tunog po ng bakal ay depende yan sa hugis at sa kapal ng bakal. So, mahirap natin Pero, yung mga expert, ako, pag nahipo ko ang bakal at nakita ko, ay alam ko na kung yan ay magandang klase, kung yan ay carbonated. Dahil, ang mga baril ay carbonated. Kalimitan na materyales ng baril ay 4140. Kasi ang 4140, machinable at pwede mong i-harden. Ngayon, ang mga manufacturer, depende yan kung paano nila ini-harden yung kanilang mga baril. Meron talagang matigas ang pagka-harden at iba-iba rin naman yung ginagamit nilang bakal. Pero ang kalimitan talaga niyan ay 4140. So, doon sa pagkilatis ng ng mga original, ay kahit hindi may video tayo niyan tingnan, ang lagi ko sinasabi, kung gusto talaga ninyong malaman, kasi mahirap nga tingnan sa panlabas na anyo Dahil kung titingnan mo sa panlabas na anyo, maganda ang tatak, pinong-pino rin, talagang kuhang-kuha na rin, pinaganda ang labas.
Pero ang sabi ko nga, para mo talaga malaman na ano yan, na original ay buksan mo yung loob. Tingnan mo yung mga tool mark kung sobrang gaspang ba yan. Makikita mo kung may bakas na kikil yan, bakas na tool mark yan. Iba kasi ang tool mark nung mga yaring backyard. Okay, yung kasi mga paltik. At lalo tigit, pag binuksan mo yung loob niyan, makikita mo yung mga parts. Yung pagkayari ng mga parts ay kitang-kita mo na hindi original. Makukumpara mo yan. Kung ikaw ay nakapagbukas na ng isang baril na original, alam mo na kagad yan pag may nakita ka na parts dyan na talagang alam mo na, hindi na natin yun talagang pagkilatis niyan. Ngayon, sa tanong ni Michael, kung sa appearance lang, mahirap malaman yan kung titingnan mo lang. Kasi, nung ako'y nag-aral ng machine shop, pinag-aralan namin yan. Ang pagtingin namin dyan ay ang turo sa school ay iga-grinder mo. Halimbawa ito, iga-grinder mo to. Ang mild steel, mahabang spark, pahaba na ganun. Pahaba. Ang talsik ng grinder, pahaba. Yun ay mga mild steel. Yung mga mild steel kasi, yun yung mga hindi nasusubuhan. Subuhan mo man yan, hindi tumitigas. Kasi hindi man yan ay more on alloy at hindi man carbonated steel yan. So, yun ang pero yung mga carbonated steel, pag inilagay mo sa grinder, star ang niyan, star ang spark. Ay so, hindi naman natin pwedeng i-grinder ito. Hindi naman natin ito pwedeng i-grinder. At kung halimbawa man ay magandang klase yung baril, papayag ba yung may-ari na pukpukin mo yan? Pukpukin mo yan? Okay, so, yun kaya mahirap. Mahirap yan. Ang isa pa, ang turo sa school, yung sa kalawang, madaling kalawangin yung madaling, kung sa gusto mo namang malaman ang stainless, sa magnet. Pero may stainless din na tinatalaban ng magnet. Hindi lahat naman ng stainless ay merong stainless na magnetic at merong hindi man magnetic. So, yung iba naman, pinapatakan ng chemical, halimbawa, lalagyan ng acid, yung kalawang, pagka yan ay nag-release, yung red, matingkad na pagkakalawang, mga medyo nagre-reddish, ayan ay alloy, mild steel yan. Pero pagka yung medyo brown ang kalawang at hindi kagad talba ng kalawang, yan ay carbonated. Mas mahirap medyo brown, spot na brown, orange brown ang kulay. Doon makikita mo rin. Pero yung ang gumagawa talaga niyan, ang nakakaano niyan, yung may mga experience. Okay, yung baril ba natin, lalagyan ba natin yan ng lalagyan ba natin yan ng acid? Hindi masisira. At saka kung may pintura yan, masisira yan. So talaga ang pagtingin ko dyan, tinitinan ko na kung flawless yung loob. Kung flawless. At yung part sa loob, yun talaga ang pinakamaganda dyan. At kung gusto mo talagang malaman yan, na talagang matigas yan, ganito ang ginagawa ko. Ito na yung final na pagtitesting ko. Kukuha tayo ng isang kikil na maliit. Ito. Kuha tayo ng ito na lang, isang kikil. Okay. Mapapansin natin na pagka ang bakal ay walang subo, ay kakapit ang kikil dyan. Kakapit ang kikil. Kumbaga, kumakapit. Pero pag yan ay yung matigas na bakal, halimbawa ito, hindi kumakapit ang kikil, dumudulas. Kikikilin ba natin yung ating mga baril? Kaya nga hindi ko ina-advise yan kung gusto mong kikilin doon sa mga tago na lugar, doon sa mga ilalim. Pero gagasgasin mo ba yung baril mo? O yung baril ng iba, papayag ba yung may-ari niyan? Kaya hindi nga advisable na ganun ang gawin pagdating sa mga baril. Kamukha nito, matigas yan, hindi kumakapit. Ito rin.
Oh, matigas yan, di kumakapit dahil original yan. Pero pag tinuktok mo yan, magkaiba rin ang tunog niyan. So, yun talaga ang ano, kaya mahirap mong makita, malaman. Kaya kung gusto talaga ninyong malaman yan, wag na ninyo. Alangan naman kikilin natin yung mga baril natin. Kikilin mo. Pwede siguro kikilin mo yung loob. Oh, kikilin mo yung loob. Oh, medyo ano, oh. Talagang matigas. Ay, dumudulas yung kikil. Kahit subukan ninyo sa mga baril ninyo, sa loob ninyo, halimbawa dito sa loob nito, oh, hindi man kakaagad-agad tumatalab. Pero yung mga ordinaryong bakal, kamukha nito, oh, kamukha nito, galbanay, ay talab ka kaagad, oh. At saka, kumakapit yung kikil, kumakapit siya. Ayan, oh, kumakapit. Kumbaga, madali siyang dumidikit kasi nga yung talim ng kikil. So, sa aking experience, awan ko kung may iba pa kayong experience na para malaman yan. Pero, so matotal, kahit yung napag-aralan namin sa school, ay ganun. Talagang sa spark, ay alangan naman i-grinder natin yung baril natin. I-grinder ba natin yan? Hindi naman natin pwedeng gawin yun. Yun ang turo naman sa school. Mas maganda na talaga dyan. Tingnan mo yung loob ng baril mo kung yan ba ay ang tool mark ba niyan ay ano? Grabe ang tool mark. Meron din namang mga original na may tool mark, pero hindi naman grabe. Okay, at kung kayo nagdududa do sa mga original na baril na may tool mark din dyan, ay sa mga parts na kayo tumingin. Buksan na ninyo yung parts doon. At lagi kong sinasabi, tama naman yung sabi ni Michael na sa ganda na ngayon ng mga yari ng mga, wag natin sabihing danaw kasi may mga original naman na danaw ang yari. May mga kamukha ng Damcor, Danaw Arms Manufacturing Company, original yan. Yung mga Paltic, ang ibig ko sabihin yung mga backyard, okay? Kasi yung mga danaw na apektuhan yung mga backyard, ang ibig ko sabihin. Kasi yung mga backyard nga, mura. Siyempre, bibili na lang ang bakal niya na yan, yung mga scrap metal. Ang bibili na lang na bakal niya, ang gagawin yan. Kasi nga, para madaling gawin kasi ang ang mild steel madaling gawin. Mas malambot, mas mahirap gawin yung mga carbonated steel. At saka i-harden mo pa yan. So, ayan ang dyan. Yan ang kasagutan ko dyan. Ewan ko sa inyo kung may kasagutan kayo. Kasi hindi ko naman na kinukontra yung sinasabi na tuktukin. Ako. Kasi pag tinutoktok ko, iba-iba ang tunog Nung mga original, iba-iba ang tunog Depende sa hugis at kapal ng bakal ang tunog kasi Depende. Okay? At saka kung baril ang tutuktukin mo, at bago yan, siyempre, baka bumakat yan. Iba-iba ang tunog talaga pero parang original yan. Pero pag iba ang shape, iba rin ang tunog. Ganon kasi ang bakal. So, yun ang kinumpara ko sa experience ko. Ang experience ko ay dito sa mga kikil, yan, experience ko na yan, pagka dumudulas, magandang klaseng bakal yan. Kalimitan sa mga original talaga, ganun. At pag yan ay madaling yan, talab agad. Okay, so, yun ang Pero hindi ko na ginaganon. Ang tinitingnan ko talaga, parang, kung gusto talaga ninyong malaman ng original, tingnan na ninyo yung pisa sa loob, buksan na ninyo. Pagbukas pa lamang ninyo nitong grip. Itong grip pa lang, pagbukas pa lang ninyo, malalaman na kaagad ninyo doon pa lang sa pork spring malalaman na ninyo Okay? Yung spring dito. At saka yung yung mainspring dito. Basta makikita at makikita ninyo yan. Yun ay kung ang hirap siya, mahirap din naman kung hindi pa kayo nakakapagbukas ng original na baril, malilito rin kayo. Pero at least, makikita ninyo yung mga bakas ng kikil dun sa mga parts. May mga bakas talaga ng kikil yan.
Hindi talaga nila napipino yan lahat. Lalo yung mga kasingit-singitan na na mga parts. So, kagaya nito. Pakita ko lang sa inyo. Kagaya nitong mga pyesa na ito. Oh. Gawa ng Danao. Gawa yan Hindi akong gumawa nito Mga gawan Danao yan. Oh. Danao ang gumawa niyan. Ibinalik ko yung original. So makikita ninyo yan Yan, kita ninyo itong mga ganyan Makikita ninyo Makikita ninyo yung mga bakat ng kikil diyan. Ayan ang sinasabi ko. Ang mga parts na ganyan. Hindi siya pulido. Ayan makikita ninyo diyan Hindi siya makinis Pero kung original yan, pinong-pino yan. So yan ang mga diferensya. Sa parts sa loob, makikita mo yan. Kahit pa lang dito sa trigger na to, malalaman mo na yan Yung mga ganyan. So ganun talaga. At yun lang ang pwede kong masabi sa inyo. Na kung may alam naman kayo na pamamaraan para ninyo malaman, meron naman ditong meron naman ditong nag-comment. Sabi niya kung gusto talaga ninyo ng original, wag kayong magtanong diyan sa mga vlogger na ngaw-ngaw. Sino ba 'yun? Wag daw magtanong sa mga vlogger na ngaw-ngaw. Pumunta daw kayo sa ito naman ito basahin ko lang. Pumunta kayo sa mga gun store kayo magpunta. Kung gusto ninyong malaman. Ito sabi ni Edgardo Pahi Jr. Para hindi ka mapik, punta ka sa mga legit na gun sealer. Huwag sa mga ngaw-ngaw na mga vlogger. Binasa ko lang. Ayun. Yun ang sabi niya Punta daw kayo dun sa sabi ni Edgardo Pahi, dahil lagi akong binabas nito wala namang problema sa akin kung doon kayo pumunta. Tinanong lang ako sumagot lang naman ako, paano natin malalaman? Siyempre, bilang isang gunsmith, ako naman, nagsasabi lang doon sa aking kaunting nalalaman. Kung wala kang alam, tama rin naman yun. Dalhin mo sa gun store yung baril mo. Gun store. Pakitingin nga nitong baril ko kung ito'y alam din nila yan. Ng mga gun store yan, alam din nila. Kung ayaw mo naman sa mga vlogger, nangaw-ngaw, sabi ni Edgardo Pahi, di pumunta ka dun sa gun store. Pakita mo yung baril mo dun. Gun store. Ito bagang baril ko yung original. Hindi ko tinatawaran yun. Alam nila yan. Dahil sila yung doon ka pumunta kung ayaw mo sa mga vlogger na kagaya ko. Yan. Payo yan ni Edgardo Pahi Jr. Hindi ba sa akin yan? Kasi ngaw-ngaw daw tayo ng ngaw-ngaw. Ako naman, hindi ko naman sinasabi na paniwalaan ninyo yung sinasabi ko. Kung maniniwala kayo sa sinasabi ko, salamat. Kung hindi naman kayo naniniwala sa akin, anong mawawala sa akin? Kung hindi ba kayo maniniwala sa akin, may mawawala ba sa akin? Wala mawawala sa akin. Bababa ba ang sweldo ko? Yung YouTube channel ko ba ay mawawala? Edgardo Pahi. Ewan ko bakit nanonood ka pa sa akin. Ngaw-ngaw daw tayo ng ngaw. Okay, so, yun. Pwede rin na ninyo sundin yun. Yung sabi ni Edgardo Pahi. Magpunta kayo sa gun store. Dalhin ninyo yan. At pag dinala ninyo yan, baka i-report pa kayo niyan sa mga polis. Baka ipahuli pa kayo niyan. Okay, so yan. At basahin na lang natin yung ating community spotlight. Okay, shout out kay Boy Umay. Meron kang 100 plus na engagement. Shout out kay Nigas. Meron kang 12 engagement. Shout out kay Kristen Lee. Meron kang 57 engagement. Shout out kay Albarasin. Meron kang 4 engagement. At shout out kay Brian Butchapido. Meron kang 34 engagement. Okay, shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Meron na tayo dyan bagong Papa Burger. Sa halagang 40 pesos, buy one take one. Ang Papa Burger dyan. Bukas yan, 24/7. May generator yan, kahit brownout.
At marami pang pagkain kayo mabibili. Matatagpuan ninyo yan doon sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Okay, maraming salamat po sa inyo. God bless us all.